anong masasabi ngayon natin sa nangyayari? Sabi ko nga ako sa aking kaibigan. What is happening in this country is against Inday Sara is an assault, a naked, brazen violation of the Constitution. Unconstitutional lahat ang ginagawa nila kay Laika, kay Inday Sara, at kay Presidente Duterte. Hindi ko pa ako nakakausap si Presidente Duterte kasi nung tumawag sa akin ng social media, tulog na ako. Nung tinawagan ko siya naman ang tulog. Ano naging reaction niya? Ano mo ba reaction ng isang ama? Siyempre, iba. Ganon din ang ginawa nila. Yung illegality, masyadong obvious. It's too evident to ignore. We cannot be ignoring this. Now, there are so many of you calling for people power. Gusto nyo, alam niyo yung people power, madaling sabihin niya. But ang people power hindi yung nangyayari sa isang kisap mata. Ang people power noong 1965 revolution, it took us many years. I remember, kailan ba yung people power? Tama ba ako? 65, 85. 85. Sinimulan noon namin yung 1965 pa. 85, 86 ang revolution. 1986, EDSA revolution. 65 pa ho. Nung kami mga estudyante, aktivista, nagsimula na ho kami. Kasi sa aming pananaw, sa aking personal na pananaw, ang dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. was violating through the military and the police the rights, the human rights of the Philippines. Kaya nag-aktivista kami, di ba? Nandiyan yung Kabataang Makabayan, nandiyan yung Samahang Demokratikong SDK, nandiyan yung itinayo kong Samahang Radikal. 1965 ako nagsimula niyan. Ganon din ang grupo nila Nilutayan. Pero yung 65 took us 21 years bago nabuo yung people power. Kaya hindi yung ganun kabilis, kadali. Kaya sinasabi, kaya tama yung sinasabi ni Inday. Sabi niya, I appreciate you calling for going to the street. Pero ang labanan, hindi sa kalsada. Ang labanan, alam niyo na kung saan. Hindi dyan. Pero, anong dapat natin gawin? Dapat po natin gawin. Kahit na hindi people power, lumabas kayo. Iparamdam nyo sa mga kinauukulan na hindi pwede ang patuloy na paglapag nila sa katarapatan ng tao, ang kanilang pagsisira sa mga karangalan ng mga inosenteng tao, ang pagpapakulong nila sa mga resource persons na wala namang kasalanan maliban sa ayaw sumagot. Dahil may dahilan naman. Kasi sa ating saligang batas, pwede ka namang hindi sumagot pag ini-incriminate mo na sarili mo. Hindi po ba? Lumabas kayo. Hindi para mag-revolusyon o mag-ibagsigan. Hindi ho yan. Kung hindi, ipakita nyo sapagkat ang pamalaan, kung sila ay maselang mag-aaral ng kasaysayan, they will learn from the lessons of the past, the lessons of history. If you're a serious student of history, you will know that people will rise in revolt the moment they see that their welfare has been forgotten. Tandaan nyo, the very foundation of a government, ang pinakabatayan ng isang gobyerno. Unang-una, ano ba ang gobyerno? Ang gobyerno ay nilikha ng mga tao, taong bayan.
upang siya ang maging yung mamahala sa batas, sa mga pangangailangan ng nasa gobyerno na sinasakupan upang tugunan ang lahat ng problema. Kaya binigyan ng kapangyarihan ang mga inihalal at yung mga ninombrahan naman ng mga inihalal. Yan. Kaya kung tayo ang lumikha ng gobyerno, lahat ng kapangyarihan ng isang gobyerno ay nanggagaling sa taong bayan. Sa Ingles, sovereignty resides in the people and all authority emanates from them. So madaling sabi, yung taong bayan, kung gusto nilang palitan ang isang sistema pampolitika, yun ay meron silang kapangyarihan at may karapatan. Pero bigyan nyo ng pagkakataon ang mga nanunungkulan. Bigyan nyo ng babala. Pagpakatino kayo, pagpakabait kayo, tugunan nyo pangangailangan ng bayan. Sundin nyo ang batas. Dahil pag hindi, sabi nga, kung the gods wish to destroy, they first make man. Ang sino mang gustong ilaglag sa bangin at ibaon sa lupa ng mga Diyos ng tadhana ay nilalasing muna sa kapangyarihan. Yan ang ginagawa sa inyo ngayon. Kaya paghunos dili kayo, pakinggan nyo ang tinig ng bayan. Yan ang tandaan. Yan ang tinatawag na kudita. Saka alam nyo, meron pa ako sabihin sa inyo, yung mga military, nung panahon ng EDSA Revolt, panahon ng EDSA Revolt 2, yung ERAP, ang napansin ko sa military, naghihintay muna sila. Pag nakita nila ng tao lumalabas sa kalsada, saka sila papasok, mag-withdraw ng support. So, mahalaga pa rin na ipinapakita ng taong bayan yung kanilang pagtutol sa pangkasulukuyang paninira at paglabag sa karapatan pangtao, paglabag sa saligang batas. Kailangan makita nila yun. Kasi sa ngayon, sabi nga ng mga nakausap kong koronel, bakit di kayo umiimik? Busog ko kami. Bakit kayo busog? Kasi si PRD, dinoble na ng sahod namin, wala na kami reason. Nung lumaban kami ng EDSA Revolution, inaapi kami mga pulis, kami mga sundalo, may problema. Kaya kami nag-revolution, sumama kami sa taong bayan ngayon, medyo okay na kami. Kailangan isipin nyo rin yung inyong mga anak. Sabi nga ni Presidente, hindi naman kayo kailangan magpu Magsalita lang kayo. Makakuha ko kayo. Magsalita lang kayo ng mag-issue kayo ng statement. Lagay niyo mga pangalan nyo. Maniwala kayong kukulong kayo niya. Kung kayong lahat pipirma. Kayong lahat ang matataas. Maniwala kayo. Titino yan. Titino. Yung mga tiwaling opisyal. Kasi kung kayo mismo sasabihin nyo, sinusuportahan namin si Presidente Duterte at mahal namin to, malaki ang ginawa nito sa aming bansa. Sinusuportahan namin si Vice Presidente Sara sapagkat matino ito. O kahit na huwag yung banata ng gobyerno, yun lang sabihin nyo, tapos pumirma kayo lahat, maniwala kayo, titino yan. Alam nyo, ayaw ho ni Presidente Duterte na tumanak ang dugo. Kasi talaga, pag nagkaroon ng labanan ng mga ideolohiya rito, talaga maghahalo pala sa tinuloy. Ayaw ko natin gawin yan. So yan for now, yan ang ating mga pahayag sa inyo. Bibisitahin natin. Pupunta tayo dun sa kung saan man sila naroon at bibigyan natin ng suporta. Kikwento ako kayo mamayang gabi kung anong nalaman natin. Samantala, magparamdam mo kayo
na sinusuporta niyo si VP Inday Sara, si Presidente Duterte. Siguro, ang mungkahi ko, yung iba gustong maglagay ng armband daw na black. Hindi lang ako armband na black. Ako gusto ko, alam niyo ko ano? Armband na black para symbolizing na we are in dark ages sa ating history. Dahil maraming nilalabag. Ba't lagyan naman natin ng pula? So, black and red. Red. Yung red naman ay isang pagpapahayag na hindi tayo titigil at hindi magiging hadlang ng sino man sa ating pagpatayo. At yung pulang yan, kagaya rin ng ating bandilang may pula, ibinapaligtad yan, tinasang pula, pag yan ay meron ding ba? You know, black and red. Ngayon, kung gusto nyo pang mas lalong klaro, para, kasi yung pula, Duterte yun. Duterte is, Duterte style yun. Lagyan nyo rin ng green, no? So, red, black, and green tayo. Green. Sara naman yun. Ngayon, kung gusto nyo naman yung mga dilaw, o yung mga pink, isama, bumili kayo ng dilaw na tsinelas para palagi nyo inaapakan. O kaya naman, pink na tsinelas o sapatos. O yun ang gawin nyo. Para kasama rin sila. Yun nga lang ang inaapakan natin. Kasi sige, for now, thank you for the 12,000 viewers we had. Ha? 12,500. Hindi, umabot nga ng 12,500. Ngayon 8,000. Pahinga muna ako. Dahil mag-aalmusal muna ako.